Mga ka-Republic, sa kanilang debut game ngayong Commissioner's Cup, dinurog ng Barangay Ginebra ang Macau Black Knights. Minsan pa pinatunayan ni Justin Brownlee ang edad ay numero lang. Pinangunahan ng 37 years old na Ginebra resident import ang atake ng mga mag-aalak sa likod din ng magandang laro ni RJ Abarientos. Samantala, isang masakit na talo naman ang pasalubong ng Rain or Shine sa 7'3" import na si Bolbol sa kanyang debut game para sa Talk and Text. Up close and personal, nakita ng former NBA player ang physicality ng PBA basketball nang magsuntukan sina Glenn Cubunti ng TNT at ang ROS import na si Jalen Johnson. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, masaklap na pagkatalo ang pasalubong ng Rain or Shine sa debut game ng TNT at ng kanilang match hype 7'3" na import na si Bolbol. Hindi madalas na dinadagsa ng crowd ang PBA games lalo na't maaga pang parte ng elimination. Pero dahil nga sa laro ng Ginebra ay halos mapuno ang Araneta Coliseum. Pero hindi lang ang Ginebra ang dahilan sa pagdagsa ng mga fans. Gusto rin nilang mapanood ang 7'3" na former NBA player. Imagine nga naman, dating teammate ni Kevin Durant at Devin Booker sa Phoenix Suns ang import ngayon ng Talk and Text. Gusto sigurong mapanood ng marami, lalo na ng mga TNT fans, kung paano gigilingin ng tropang 5G ang Elasto Painters sa pamamagitan ng kanilang 7'3" import. Lahat ng mata nakatutok kay Bolbol. Inakala ng marami, sure win na ito para sa Talk and Text. Sa simulay lumamanga agad ang mga bataan ni Chot Reyes, umabot pa sa 18 points ang abante ng TNT at mukhang magiging memorable para kay Bolbol ang kanyang PBA debut. Nagpapalakpakan ng mga fans tuwing nakakasupalpal ang 7'3" na giant. Ngunit unti-unting kinain ng Rain or Shine ang lamang ng TNT. Palibhas ay manipis ang katawan, madaling na itutulak ng depensa si Bolbol palabas sa comfort zone nito. Una, tinesting ito ni Belga, binigyan ng isang hard foul. Sa likod na magandang laro ni Jalen Johnson, pati na sina Adrian Nocum at Luis Villegas, tinibag ng ROS ang lamang ng TNT hanggang makuha na nila ang driver's seat. Ngunit mahigit 6 na minuto sa fourth quarter, dito na nagkainitan sina Glenn Cubuntin at Jalen Johnson. Agawan sa posisyon sa ilalim. Sabay pang bumagsak ang dalawa, sabay ding tumayo at siksikan pa rin sa posisyon hanggang i-uppercut ni Cubuntin ang ROS import. Gumanti si Johnson at dito na nagsimula ang gulo. Nang maawat, parihong na-eject sina Johnson at Cubuntin. May mga natuwa sa panig ng TNT crowd dahil na-eject ang import ng ROS. Johnson was having a good game, mayroon na siyang 33 points, 9 boards, 3 assists and 3 steals bago ang kanyang ejection. Mula sa ejection ni Johnson, inakala ng marami na duduminahin na ng TNT ang laban dahil wala ng import ang ROS. Ngunit dito nagpakita ng tapang ang mga locals ni Coach Xiang Yao, partikular sina Adrian Nocum at Luis Villegas. Isang drive ng 6-footer na si Adrian Nocum sa harap ng 7'3" na si Bolbol ang nagselyo ng panalo ng Rain or Shine. Nasayang ang 38 points production ni Bolbol, 16 rebounds, 3 assists and 5 blocks. Samantala, ipapatawag ni Commissioner Willie Marcial sina Jalen Johnson at Glenn Cubuntin dahil sa kinasangkutang gulo ng dalawang manlalaro. Kung na-upset ng Rain or Shine ang Talk and Text, dinumina naman ng Barangay Ginebra ang Macau Black Knights 110-93. Ibinigay ng Gene King sa guest team ang pangatlong diretsyong talo ng mga ito. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang opensa ng mga mag-aalak sa kanyang double-double na 31 points and 10 boards. Habang si RJ Abarientos ay may 25 points and 7 assists sa isang larong dinumina ng Ginebra ang dayuhang team mula second quarter hanggang dulo. Ipinamalas ni Justin Brownlee sa lahat na wala pa rin siyang kupas sa kabila ng mga pagdududa
dahil siya raw ay 37 years old na. Pero ang kanyang performance kagabi ang nagpapatunay na para sa kanya ang edad ay numero lang. Ito ang pangwalong season ni JB bilang Ginebra import. Nag-start si Arja Barrientos in absence of Scottie Thompson na may iniindang slight elbow injury. Nag-step up din para sa Ginebra sina Stephen Holt at Troy Rosario, may 13 points and 6 boards si Holt, samantalang 11 and 9 si Rosario. Nakapaglaro na rin si Isaac Go after ng isang taong pagre-recover mula sa injury. Hindi siya naka-score sa kanyang 11 minutes sa sahig pero nakahablot naman ng 4 na rebound. Masayang panalo sana ito para sa Ginebra ngunit naging malungkot ang buong tropa dahil na-injured si Jason David. Maalalang isa si David sa mga Ginebra player na nag-deliver ng magandang performance last conference. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Maraming salamat at lagi kang nariyan. Hindi mo ako nakakalimutang panuorin. Salamat sa suporta sa iyo rin, Romeo Conchada. Isa pa ito na napaka-loyal na follower din natin. At sa iyo rin, shoutout Edwin Ferreras. Shoutout sa iyo, Idol. Hindi ka rin nawawala. At sa iyo rin, shoutout Perla Cudisal. Salamat sa laging panonood sa iyo rin, Idol. At sa iyo rin, Cecilia Gibara, ma'am, totoo yan. Old but gold. Sa iyo rin, shout out Francis Palumayan. Yes, na good luck mo na sila. Nanalo tayo kagabi. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald na nasa Singapore. Shout out sa iyo, Idol. At sa iyo rin, shout out Efren Montino. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.